Good morning mga paps. Kumusta kayong lahat? Magandang umaga. Kumusta ang mga tulog natin? So today is March 13, Tuesday. Kakatapos ng election kahapon. And so far so good para sa akin. So 8 out of 12 ng mga bet ko pumasok. So okay na ako doon. I mean, hindi naman talaga natin makuha yung full 12, pero at least balance yung mga nakapasok. Yun ang isa sa biggest upset o talagang dark horse kahapon, diba? Si Bam Aquino, duruin mo number 2 at number 2 spot. So I think kagabi kasi nasa nasa 80% na yung yung na-canvas nila. So safe na yun, pasok na yun at number 2. Actually yung 1 to 6 safe na yan So okay na ako doon. I think okay naman yung mga nanalo. Sila na yung best. I think nandun pumasok na yung ilan sa mga best option dun sa final 12. Doon may mga nakalusot pa din. Wala Pinoy tayo. Okay na ako doon. So number 1 si Bongo, diba, nasa 25 million na yata siya as of last night o kaninang umaga. Then number 2 yan nga si Senator Bam Aquino. So pasok na yan at number 2. Number 3 si Bato de la Rosa. Number 4 si Erwin Tulfo. So laging nagda number 1 sa survey yan, pero tignan nyo number 4 lang siya. Number 5, so ito rin isa rin sa mga dark horse, si Senator Kiko Pangilinan. Kasi nasa 11-12 ko siya. And sa mga survey, di ba, hindi siya pumapasok sa sa final 12. Kaya nakakagulat na nasa number 5 siya. And then number 6, isa pang dark horse, si Rodante Marcoleta. Ito talaga malayo pinanggalingan nito kasi sa mga survey, I think nasa mga 20 plus siya di ba? Tapos ngayon nasa number 6. Yan, bet din natin yan si Rodante Marcoleta. And then number 7, I think si Ping Lacson. Yan. And 8, si Tito Soto. Number 9, si Pia Cayetano. At number 10, yan, Camille Villar. Madaming tumaas ang kilay dyan, pero pasok siya at number 10. Number 11, Lito Lapid. Lito Lapid ang malakas. Talaga matinag si Lito Lapid. And then number 12 is si Senator Amy Marcos. Then 13, 14, 15 ang gap kasi ng 12 sa 13 nasa 1 million pero sabi ng mga analysts kaya pa daw kasi nasa 80% pa lang yung nakakanvas. So nasa 13 yata si Senator Bong Revilla, then followed by si Abby Binay o si pa isa yung lagi rin nasa survey, lagi pumapasok, kalimutan ko isa. But anyway, yun nga, so medyo nakakagulat yung result ng botohan sa pagkasenador. Ibang iba siya dun sa nasa survey, diba? Sa survey, consistent number 1 si Erwin Tulfo So statistically tied sila ni Bongo, pero diba sa actual kumakapat lang si Erwin Tulfo. So ano ibig sabihin nun, guys? I think yung ibig sabihin lang nun is yung mga Pilipino hindi na sila umaasa ngayon sa kung anong naging resulta ng mga survey. So natututo na tayong mag-research ng sarili. Nagkakaroon na tayo ng sariling paninindigan ba, kumbaga.
Kasi alam niyo yung survey parang mind conditioning yan eh, di ba? Okay, yung ibang tao pag nakita yung survey na ito pala yung mga possible na manalo, dito na lang mamimili para hindi sayang yung boto, diba? Pero yun nga, napatunayan yung election na yung mga Pilipinos hindi umasa sa survey at umasa sa sarili nilang pananaw, umasa sa sarili nilang paniniwala, which is good, which is good sa society natin. At least natututo na tayong tumingin at mag-aral ng sa sarili lang natin, diba? Kasi bagay mo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Rodante Marcoleta, ang layo niyan eh sa survey, hindi yan pumapasok sa top 12. And then bigla na lang, diba, makikita mo number 2, number 5, and number 6, nandun pa sila sa sa top. So positive yun para sa akin. Natutuwa ako na tayong mga Pilipino is natututo na tayo sa wakas. And yung Senate natin ngayon, itong mga bagong papasok, sa tingin ko balancing. Hindi naman kasi maganda yung puro administration, diba? Maganda rin yung may balance, na may magbabalanse from the opposition, diba? And yung mga nakapasok is talagang mga opposition like Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So ayun yung magiging balanse natin dyan sa Senado, diba? Sila Ping Lacson, yan. Sabi ko naman sa inyo, si Ping Lacson para sa akin yung may pinakamalaking integridad dyan sa mga tumakbong para sa akin ha. So happy ako na nakapasok siya, and isa rin siya din sa titignan ko na magbabalanse ng Senado natin. Kasi hindi yan yes sir ng yes sir. Hindi porket na sa administration ticket yan is oo na lang yan ang oo sa kung anong sabihin ng administration. Hindi naman tayo against sa administration, pero gusto lang natin syempre balanse, may nagbabalanse at may di ba, may kumbaga yun nga, may nagbabalanse, hindi kontrolado ng ilang tao yung yung Senado. Wait lang ha, nakakaanan tayo. Ayun. So do malungkot din tayo kasi ibang mga gusto talaga natin makapasok, like si Colonel Busita and si Jimmy Bondok, hindi nakapasok. Pero mas nanginayang ako kay Colonel Busita kasi napapanahon na dapat may isang tao ng advokasya ay road safety. Pero diba, nakita niyo naman yung mga nangyayari sa lansangan natin ngayon, napakagulo and napaka-unsafe talaga. So nakapanghinayang lang na hindi natin na ipasok si Colonel Busita. Pero sana may ibang senador na gumawa ng mga dapat gagawin ni Colonel Busita. I hope meron. Sana meron. Ayan. So kayo, anong pananaw nyo guys sa nangyaring eleksyon? Masaya ba kayo o hindi kayo masaya? Paki-comment naman dyan sa comment box. Nanalo ba yung mga bet nyo? Ayan. So paalala ko lang sa inyo guys tapos na yung eleksyon. May 13 na ngayon, nagbibilangan na sila and almost halos lahat may resulta na. So kayo din, sana move on na tayo, balik na tayo sa trabaho, dahil at the end of the day ikaw pa rin ang bibili ng bigas mo. So work. Huwag tayo umasa sa mga politiko, huwag natin iasa ating buhay sa gobyerno. Magtrabaho tayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Kaya natin yan guys, let's go!